churches and schools and homes. Christian education is available for each and every one of us. That's what we'll reach in the Philippines and beyond. Values education for next generation. We're willing to publish, train, and broadcast for you all. All you need to have is eagerness to learn, to know Him more, to know Him more. Jesus, He sacrificed His life to save us. Sinners, that's what we should become. Do you know how and why it happened? We'll be happy to tell you more. That's why we are here, to share the gospel of the Lord. Values education for next generation. We're willing to publish, train, and broadcast for you all. All you need to have is eagerness to learn, to know Him more, to know Him more. I will praise the Lord as long as I live, for He is the reason why I am here. All the glory to the King. Give thanks to the Lord. Values education for next generation. Hello kids! Welcome to Values Avenue. Nandito tayo sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City, na kung saan kapag dumarating ang tag-araw, dito pumupunta ang karamihan dahil sa malamig na klima at ang paligid ay punong-puno ng pine trees. Samahan nyo kaming matuto mula sa Christian Character Volume 2. Ating pag-aaralan ay virtue o kabutihan. May naririnig ako ah. Tama! Episode 23 na tayo. Uli, tayo ay aawit, sasayaw, matututo na magkabisado ng memory verse, gagawa ng arts and crafts, maglalaro at makikinig ng kwento mula sa Biblia. Tayo muna ay manalangin. Tayo ay umupo. Aming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mga nilikha. Tunay nga po na napakaganda ng iyong mga nilikha na siyang nagbibigay kaaliwan sa aming mga mata. Dalahin ko po o Diyos sa aming pag-aaral ang patuloy na patnubay ng banal na Espiritu sa bawat isa na nakikinig at nagnanais na matuto ng iyong mga salita. Salamat po o Diyos, ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. O, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At sa mga bago nating viewers, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga bagong video.
Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. 2 Pedro 1:5. Ngayon naman, let's recite it with action! 2 Pedro 1:5. Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. 2 Pedro 1:5. You got it right! Yay! Ang sabi ay, sikapin nating idagdag sa ating pananampalataya ang kabutihang asal. Ang tanong, bakit kailangan ito sikapin? Ang sagot, dahil sa ito ang karapat-dapat na pagtugon sa kabutihan ng Diyos sa atin. He has given us salvation, great and precious promises, and He provides everything we need. Kaya bilang pasasalamat, tayo ay nagsisikap na magbabago ng isip sa Diyos. Ano-ano ba yung mga halimbawa ng pagpapakita ng kabutihang asal? Sige nga, magbigay nga kayo. Tama! Una, pagsunod sa magulang. Ito yung kapag tinawag tayo, tapos nagsi-cellphone tayo, nagpi-play tayo, hindi yung sasabihin natin, wait lang po, tapos babalik. Tapos hindi na tayo nakapunta kay na mommy and daddy. Hindi ganun. Kundi, ipopost natin yung ating piniplay, and then pupunta tayo kay na mommy and daddy, ask natin bakit tayo tinatawag. Pangalawa, pagiging mabuting kapwa. Ito yung pag nasa school tayo, tapos recess time na. Yung iba nating classmate o yung isa nating kaibigan, walang baon. We share our food or ang ating baon. At pagiging matapat. Ito yung pag may nakita tayong bagay na hindi sa atin, hindi natin yun aangkinin, kundi isusoli natin yun sa may nagmamay-ari. At syempre, marami pang iba. These actions do not come automatically. That is why we need to make an extra effort, the best effort. Hindi din ito optional. Ang kabutihang asal ay dapat na nagpapatuloy sa buhay ng mga tunay na sumusunod sa Diyos. Do not worry, dahil tutulungan tayo ng Diyos to apply this virtue in our life. Basta, seryoso tayo na humingi ng tulong sa Diyos na magkaroon ng kabutihang asal. Now, let's recite again our memory verse. 2 Pedro 1:5. Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. 2 Pedro 1:5. See you next memory verse! Hello everyone! JMax and I are so excited para sa Bible story natin for today. That's right, Teacher Russell. Oh, we have a guest who will share a meaningful story to us. Tama! Siya ang kaibigan natin sa Musmos. Tawagan na natin siya. Oh, hi, Mikoy. It's good to see you. Hello, J-Max and Teacher Russell! Mikoy, for our viewers, please tell us, ano nga ba ang Musmos at saan ito mapapanood? Ang Samusmos po ay nalikha noong panahon na nag-uumpisa ang pandemya, kung saan ang mga bata ay nasa bahay lamang at walang oras na makipaglaro sa kapwa bata sa labas ng bahay. Kung kailan na mga panuuring sa gadgets ang kanilang laging aliwan. 5 cute na characters po ang bumubuo ng Samusmos. Isa na po ako roon. Ay, kasama rin pala namin si Max, ang aking alagang aso. Andun din po si Mr. Ecobin na laging nagpapaalala na pangalagaan ang kapaligiran. At syempre, si Wannabe na naghahatid ng mga mumunting kaalaman.
Kasama din po namin si Naramina na hindi nauubusan ng magagandang kwentong pangbata. Siguro po nag-iisip kayo kung bakit sa Musmos. Ito po ang nabuong pangalan dahil ito ay tungkol sa bata, bagay sa paslit at para sa Musmos. Mapapanood niyo po kami sa aming YouTube channel. Basta isearch niyo lang po sa Musmos. Wow! That's good! Okay, Mikoy. Tungkol ba saan ang story natin? Ang story ay tungkol sa kabutihan ng Diyos na makikita sa buhay ni Ruth at Naomi. Ito'y sa kabila ng maraming pagsubok na kanilang naranasan. So, ano pang hinihintay natin? It's Bible Bible Story Time! Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Matindi na ang tagutom dito. Wala na halos makain. Sinabi mo pa, napakahirap ng buhay. Paano na ang mga anak natin? Umalis na tayo dito. Magpunta sa bayan ng Moab. Doon ay maganda ang buhay. Nawa nga, patnubayan tayo ng Diyos, mahal ko. Malon! Kilyon! Mga anak! Po? Ano po yun, Itay? Maganda na kayo mga anak. Dahil sa tindi ng tagutom dito sa ating bayang Israel, napagdesisyonan namin ng inay niyo na pupunta na tayo sa bayan ng Moab upang manirahan doon. Opo, Itay. Kalaunan, namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ay, salamat naman mga anak ko, Malon, Kilyon. At dinalaw niyo ako dito. Kasama niyo pa ang inyong mga asawa. Ako po si Orpa. At ako naman po si Ruth. Sila po, Nay, ay parehas na Moabita. Oh, tara. Sa loob ng bahay. Para makakain na tayo habang tinutuloy ang kwentuhan. Gutom na talaga ako at namiss ko na, Inay, ang luto mo. Haha, o siya. Tara, pasok tayo sa loob. Pagkalipas ng 10 taon, namatay naman si Malon at Kilyon. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, Umuwi na kayo mga anak sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo at sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot na uwa niya na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagka ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, Hindi po namin kayo iiwan. Opo, sasama kami sa inyong bayan. Mga anak, umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong magkakaasawang muli at kahit pa ngayong gabi ako'y magkaanak. Maaantay ba niyo silang lumaki? Alam niyong
Hindi ito mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh. At hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Lalo silang nag-iyakan. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, dun ako pupunta. Kung saan kayo tumira, dun din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Naomi na hindi na talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba si Naomi ito? Oo nga ata. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin niyo na lang akong Mara. Sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit pinabalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Ay, nakakaawa naman. Ito nga pala si Ruth, ang aking manugang. Nay, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga nag-aani po. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Ikaw ang bahala, anak. Nagkataon ang napuntahan niya ay ang Bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Sino ang babaeng iyon? Siya po si Ruth, ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Araw-araw pumupunta si Ruth sa mga bukid para mamulot ng butil, para may makain sila ni Naomi. Saang bukid ka ba namulot? Pagpalain nawa ng Diyos ang nagmagandang loob na ito sa iyo. Sa bukid po ni Boaz, Nay. Siya nga pong pagpalain siya ng Diyos. Napakabait niya po. Ruth, anak, si Boaz ay isa sa malapit na kamag-anak. At kamag-anak din ng aking asawang si Elimelech. Kaya nga, pasado si Boaz para maging tagatubos ni Elimelech. Napakahalaga sa bansang Israel na magkaroon ng pangalan at lahi sa bawat pamilya ng Israel. Kaya ito ang nagbigay ng karapatan kay Ruth para hingin kay Boaz na gampanan ang nasabing papel. Ikinasal sina Boaz at Ruth at nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay Obed. Nagalak ang mga babae sa Bethlehem dahil nasaksihan nila ang katapatan ng Diyos. At sinabi kay Naomi,
Purihin si Yahweh! Oo nga, binigyan ka sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Magatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Totoo, purihin si Yahweh! Nagtiwala si Ruth sa Panginoon at ginantimpalaan niya siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya hindi lamang ng asawa kundi ng anak na si Obed, ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni Haring David. Maliban sa mga kaloob na ito, pinagpala ng Diyos si Ruth sa pagsasama sa kanyang pangalan sa listahan ng angkang pinagmulan ni Jesus. The life story of Ruth is one example of how God can change lives and lead the path according to His perfect plan. In times of trouble and pain, her virtue was shining. Siyempre, si Lord muna ang totoong nagpakita ng kabutihan sa kanilang lahat. Tama! Nakita ni Boaz ang katapatan at kabutihan ni Ruth sa buhay. Nalugod ang Diyos sa kanya, kaya't ginantimpalaan niya si Ruth kahit siya ay isang Moabita. Ang sinumang nagtitiwala sa mabuting Diyos ay maaaring gamitin niya upang magpakita rin ng kabutihan sa iba. Real virtue is from the Lord and for the Lord. Sa araw-araw na dumadaan
Sige nga! At ating subukan sa larong ito na tinatawag na Good versus Bad Habit. Mechanics. 1. Make 2 teams with at least 3 to 4 members each. 2. A board with a table chart will be placed in front of them. One section contains good habits, the other section has bad habits. 3. The teams will be given 10 shuffled pictures of habits. 4. As a team, they will decide which pictures illustrate good and bad behaviors. 5. After picking the right pictures for the said sections, they will then put them on the board. 6. The fastest team to complete the correct pictures on the board wins. Let's now find out if you can identify good habits from bad habits. The game starts now. Congratulations! Bilang tagasunod ni Jesus Christ, dapat tayo ay nagbubunga at lumalago sa kabutihan. The Holy Spirit works goodness or virtue within us. Patuloy tayong hinuhubog ng Panginoon sa ating buhay. Kaya naman, iwasan natin ang kasalanan at patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Till next game time! Hi kids, how are you? What have you learned so far in our episode about virtue or kabutihan? These days, it's too easy to forget the importance of virtue. Just look at the things you can see online or in TV shows. Look at how people talk to each other and treat each other. Look at the choices people make. Looks like being not virtuous is the new normal. Pipiliin natin ang kabutihan dahil unang naging mabuti ang Diyos sa atin. When we see it that way, it becomes easier to do. Our Bible story is about virtue, or in Filipino, kabutihan. We have seen the kindness of Ruth to her mom-in-law. However, the main character is God himself, who showed his virtue to all the people at that time. And yes, he still demonstrates this virtuous character to all of us now. Now let's recite our memory verse again. Ikalawang Pedro 1:5. Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. In addition, the song, art, crafts, and game all reinforce our lesson on virtue. Please send your feedback about this lesson at cec2020.ph@gmail.com. See you next time! We are CC! Don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na din kayo. Salamat po! God bless!